What's up guys? Donji Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng mga dapat ma-expect with this CF Moto 300 SR. So yun guys, ang purpose ng vlog na to is kung interested kayong bumili ng 300 SR, yun, bibigay ko sa inyo yung mga naging experience ko sa motor na to at yung mga nagustuhan ko rin. At the same time, yung mga dapat yung ma-expect kapag bumili kayo ng ganitong klaseng motorcycle. Sa price range kasi ngayon ng 200k pababa, ang mga available motorcycle na posible mong mabili is yung RC200, Yamaha R15 version 4, CBR 150R, FKM 3GP, tsaka itong CF Moto 300 SR. Pero kung gusto mo naman bumili ng second hand, available din ang Yamaha R3 version 1 and version 2. Alam ko kasi ngayon nagkakalaga sila ng nasa 180,000 and below. Pero bago ko ibigay yung mga experience ko tsaka mga dapat mong ma-expect with this motorcycle, bigyan ko lang muna kayo ng context, no? Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, I got this bike ng around 8,000 kilometers. Almost 4 months na rin siya sa akin. Sinuwap ko ang aking Yamaha M15 for this bike. Mostly ginagamit ko to for cornering purposes. Pero, na-long ride ko na rin siya. And yes, nauwi ko na rin siya ng Bicol. Isa-isayin ko na rin yung mga nagustuhan ko sa motorcycle. Mabilisan lang to guys. So, una, syempre yung kanyang handling. Since sports bike to, and mahilig din ako sa cornering, kaya gustong-gusto ko yung kanyang handling. Sunod naman yung kanyang suspension. Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot, pero napaka-stable niya when it comes to cornering. At the same time, kapag dumadaan ako sa mga lubak, hindi ganun kasakit. Next is yung kanyang technology. Dual channel ABS, TFT display. Hindi pa siya sleeper clutch, pero yung new models ngayon na 2022 and above, sleeper clutch na. Ito kasi 2021 model. Naka full LED system na rin siya from tail light, headlight, even the turn signal. Upside down forks, and then radial mounted yung kanyang caliper. Kaya when it comes to braking, maganda yung feedback na binibigay sa akin. And lastly, yung kanyang overall appearance, syempre. Napakagandang dalhin talaga nitong CF Moto 300 SR. So with that being said, share ko lang sa inyo yung mga naging experience ko using this CF Moto 300 SR. So umpisahan natin sa kanyang riding posture. This bike is a sports bike. Ang possible na maging riding posture mo is sporty. Pero hindi siya yung sobrang sporty o sobrang salubsob unlike sa Yamaha R15. So kung gagamitin mo siya for cornering, yan, maganda yung kanyang feedback, handling niya. Sobrang nag-enjoy ako pagdating sa cornering with this motorcycle. Yun nga lang, kung gagamitin mo siya for city riding, expect na possible maka-experience ka ng parang ngawit or baka mahirapan kang i-steer yung motorcycle since it's a sports bike. Malaki ang kanyang turning radius. Hindi siya katulad ng ibang small bikes, katulad ng scooters, underbone na madaling isingit. Eto, masisingit mo naman siya. Yun nga lang na yung kanyang steering is hindi ganun kaikli. Mahaba ang kanyang steering niya. And speaking of handling, ayun nga, tulad ng nasabi ko kanina, na long ride ko na rin siya. Kung hindi ka sanay gumamit ng mga sports bike, possible mangangawit ka sa bike na to. Nung nagamit ko kasi ito sa Bicol ride, sa totoo lang, after around 150 kilometers, medyo nakaramdam na ako ng ngaw. Especially sa aking balikat tsaka sa aking binte. Pero, konting pahinga lang, siguro mga 5 minutes, 10 minutes na pagpag, nawala na rin. Ganun pa man, di kayo sanay sa mga sports bike. For sure, sa una, makakaramdam kayo ng ngawit or sakit ng katawan. Pero tingin ko naman, kapag madalas nyong gamitin yung ganitong klaseng motorcycle, na makapag-adjust din yung inyong mga katawan. Speaking of riding posture pala guys, mababa lang pala itong CF Moto 300 SR. Parang nasa around 790mm lang yung kanyang seat height. Kaya kapag nakaupo ako na 5'7", lapat na lapat yung paa ko. Si Casey na nasa 5 flat yata ang kanyang height, medyo tingkayad siya with this motorcycle. Pero kaya-kaya niyang dalhin kasi hindi rin naman ganun kabigat itong motorcycle na to. Kaya kahit mga lady rider, gustong-gusto rin tong motorcycle na to kasi nga, yun nga, mababa ang kanyang seating position. At the same time, medyo magaan siya compare sa ibang high displacement motorcycle. When it comes naman sa kanyang fuel consumption, based sa experience ko, naglalaro siya sa 30 km per liter kapag eco mode.
Pero kapag wall-wall mode ka or naka-sport mode ka, since meron siyang dalawang mode, eco and sport mode, naglalaro ng mga around 22 km per liter ang kanyang sport mode. Expect na may kalakasan siya sa gas. And given naman na din, kasi 300cc tong motorcycle na to. Speaking of throttle response pala guys, this bike is a 300cc motorcycle. So expect nyo na mas malakas to compare sa 150cc na ka-competitor niya. Kumbaga may kasabihan nga tayo, there's no replacement for displacement. Kaya pagdating sa kanyang throttle response, torque, and power, huge advantage ang bike na to, especially when it comes sa competitor niya na nasa 200cc and 150cc. Speaking of competitor, I think eto na yung masasabi kong disadvantage ng motorcycle na to. Una is yung kanyang OEM parts. OEM parts, ito yung mga original manufacturers parts for this motorcycle. Even though na meron namang CF Moto dito sa Pilipinas, hindi lahat ng lugar dito sa Pilipinas is merong CF Moto. Makakabili ka naman ng parts for this motorcycle, yun nga lang through online. Tapos sa China pa madalas manggagaling. May ilang shop na nag-cater na mga original parts for this motorcycle. Pero may mga times out of stock ito. Meron namang kasukat yung mga parts for this motorcycle. Sample na lang natin yung kanyang brake pads. Alam ko yung rear brake pads niya is kasukat ng Honda CRF. Sa front parang KTM RC200 yata. Turn signals pang KTM RC200 din. At kung ano-ano pang posibleng kasukat ng motorcycle na to. So pagdating naman sa issue guys, I guess hindi pa lumalabas yung pinaka main issue na itong motorcycle ko. Pero may mga na-experience na ako na masasabi natin issue, no? Don't get me wrong, may solusyon naman. Una dyan, yung kanyang turn signal. So, yung turn signal niya, guys, nagmo-moist. Kasi, turn signal rubber na yan is parang may butas na. Kaya kapag pinapawashing ko siya, napapasukan ng tubig, tapos yun, nagmo-moist. Although, madali naman solusyonan. Yung iba bumibili ng peanut turn signal na parang mas maliit dito, hindi na yung magkakaroon ng moist kung tutusin. Basta maganda yung pagkakakabit ng turn signal na yun. Isa pang na-experience ko nga pala guys is etong fuel tank. Specifically, etong tank cap. Ang nangyayari sa kanya is parang may nag-leak dito sa fuel tank na to. Pero may solusyon naman daw. Papalitan nyo lang tong tank lid na to nung parang keyless na, yung parang pinipihit na lang. Pero so far, yan pa lang yung na-experience ko sa CF Moto 300 SR ko. Ang isa pa pala guys is sa stock muffler niya. Since low mounted yung stock muffler ng CF Moto 300 SR, expect na kapag dadaan kayo sa mga malulubak na lugar or matataas na humps, sasayad at sasayad yun. Kaya nagpalit ako ng ganitong klaseng muffler. Full system na kung tutusin. So I guess guys, yan yung mga posible kong ma-share sa inyo with this CF Moto 300 SR and yung mga posible nyo rin ma-experience at dapat ma-expect with this motorcycle. Sa price range niya and then sa category niya, 300cc below motorcycle, isa to sa masasabi kong worth it bilhin kasi nandyan ang lahat. Dual channel ABS, sleeper clutch, yung mga above 2022 model. Ito 2021 kaya wala pa siyang sleeper clutch. Full LED system, TFT display, 300cc sports bike. Yun ang masasabi ko at masashare ko sa inyo with this CF Moto 300 SR. Ito nga lang siguro tatapusin ang vlog, mabilis ang vlog lang and hindi ko sure kung kailan ma-upload to kasi marami pa akong pendings, no. But ganoon pa man, kung meron pa kayong comments and suggestion, feel free to comment down below kasi sumasagot na ako sa mga comments nyo guys. Pasensya na ako dati hindi ako sumasagot. Ito nga lang tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know drill, ride safe, peace out. Shout out Mita Stars. Yan, naka Mita Stars nga para tayo kaya sobrang enjoy ako when it comes to cornering with this bike. Sa left naman, sa left.
Pareho ko na napasayad. Ngayon, pasayarin ko ulit. And then, pag napasayad ko, rekta na tayo uwi. Pero pag hindi, babalik ulit tayo. Uwi na tayo!